DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 4. Yung iba, papasok na. Yung iba, nakapasok na. Marami na ang nakabangon, kaya Pilipinas, gising! Subaybayan ang mga malalaking balita, nood at kinig na, at may malaman at makialam. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuyang Angel, Angelo Palmones, live nationwide at netwide sa DZRH Radio, TV at online. Angelo Palmones, si Kuya Angel sa MUP. Magandang umaga, Pilipinas! Tapos ng zona. Martes tayo ngayon, July 28, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Dating Speaker Romualdez na puruhan sa zona 2026. Pinakakasuhan ng Pangulong BBM kahit masakit sa kanya. Sagot naman ng dating Speaker, masakit man din sa kanya, walang magagawa. Wala din daw siyang ginawang labag sa batas. Iginagalang niya ang desisyon ng Pangulong BBM. Minority Senators, maliban kay Senator Camille Villar, binoykot ang zona 2026. Ikalamang zona ng Pangulo idineklara ng PNP na generally peaceful. Pagsabog ng IED sa Department of Justice Gate at natagpo ang bomba malapit sa Senado, posibleng magkaugnay ayon sa PNP. Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa malakas na ulan, epekto naman ng habagat. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita. Nagdulot ng mga pagbaha ang malakas na ulan na dulot ng habagat sa ilang lansangan ng Metro Manila, partikular na sa Maynila, Mandaluyong, Taguig at Valenzuela kagabi. Ayon sa MMDA, nakaranas ng gutter deep o hanggang gilid ng bangketa ang ilang mga lugar. Kabilang ang mga sumusunod along M. Ortigas sa corner Boni Avenue sa Mandaluyong City, Top Avenue sa harap ng NBI sa Maynila, C5 Service Road, Basis Conversion Development Authority sa Taguig City. Sa Valenzuela City naman, nakaranas din ang katulad na taas baha ang ilang bahagi ng MacArthur Highway, Maisan, Paso de Blas and Lex at Bagmagin. Gen pa man, sinabi ng MMDA na sa kabila ng pagbaha, pasabol ang mga nasabing mga lugar sa lahat uri ng sasakyan, mabilis din ang naging paghupa. Sumaklolo na ang Philippine Coast Guard sa paghahanap sa 17 nawawalang crew members ng isang Vietnamese cargo ship na lumubog sa may West Philippine Sea. Agad dineploy ng Coast Guard ang kanilang BRP Malapascua at isang air asset mula sa Palawan para sa pagresponde sa Vietnamese cargo vessel na Quy Nguyen 18. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, patuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa Vietnam Coast Guard at para sa iba pang operational information na magsisilbing gabay para sa pagpapatuloy ng search and rescue response. Naglabas na rin niya ng navigational warning ang Philippine Coast Guard para atasan ang mga barkong dumaraan sa area na tumulong sa paghahanap hanggat maaari. Batay sa ulat, 62 crew members ang lulan ng lumubog na barko. 40 sa mga ito ang nasa gitna habang nananatiling missing ang 17 iba pa. Arestado naman ang 51 katao dahil sa vandalism at iba pang mga paglabag sa Quezon City kahapon. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na aresto mga naturang individual sa kasagsagan ng kilos protesta kasabay ng State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Karamihan niya sa mga narestong mga nagbabandal nahuli sa aktong nagsusulat ng kung ano-ano. Ang ilan naman ay lumabag sa Batas Pambansa 880 Public Assembly Act. Gayon din ang mga lokal na ordinansa nagbabawal sa pagtatakip ng mukha sa mga public at crime-prone area. Git ng PNP Chief, hindi nila hahayaang magdulot
ng kaguluhan at makaapekto sa mapayapang demonstrasyon ang mga pasaway na mga violator. Sa ngayon ay niya inihanda ng mga kasong kriminal na ihahain laban sa mga ito. Itinuturing naman ng pambansang pulisyan at generally peaceful ang sitwasyon sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito sa kabila ng pagkakaresto ng 51 relista sa kasagsagan ng kilos protesta sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, tungkulin ng pulisyang ipatupad ang batas, arestuhin ang mga lalabag dito kabilang ang mga nasasangkot sa paninira o vandalism. Sagot ito na Abirin bilang tugon sa tanong ng grupong bayan ukol sa pagkakadakip sa mga miyembro ng Vandals United. Yung pag-aresto po ng ating kapulisan po kanina ay may mga violations po sa batas na nagawa sila. Kagaya ng mga pagpipinta sa mga pader, sa pagsusuot po ng balaklava, at of course yung pag-rally po sila doon na wala pong kaukulang permit. Yun po yung nakikita nating violation nila. Pilipinas, ang oras 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Bago pa man magsona, pinarangalan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR matapos itong mag-remit ng kabuang 5.67 billion pesos sa national government para sa mga kinita nito noong 2025. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang papel ng mga government-owned and controlled corporations sa pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Ayon naman kay Chairman Altenco, na siyang tumanggap ng Certificate of Recognition mula sa Pangulo, magsisilbing inspirasyon ang pagkilala upang higit na pagbutihin ng PAGCOR ang pagtupad sa tungkulin nito. Ang 5.67 billion pesos na dividendo ay katumbas ng 50% ng net earnings ng PAGCOR noong 2025 at ito ay alinsunod sa Republic Act 7656 o Dividends Law na nag-aata sa mga GOCC na i-remit sa national government ang hindi bababa sa kalahati ng kanilang taunang earnings. Ayon naman sa Department of Finance, umabot ng 147.15 billion pesos ang kabuang dividendo mula sa 50 GOCCs para sa 2026. Hanggang Hulyo 8, nakakolekta na ang pamahalaan ng 140 billion pesos habang inaasahang may ririmit naman ng nalalabing halaga bago matapos ang taon. Para ho sa mga may mga sasakyan, asahan na naman ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Batay sa abiso ng ilang kumpanya ng langis, sa taas ng 6 na piso at 80 sentimo, 6.80 ang kada litro ng gasolina. Sa mga gumagamit ng diesel, 7.30, 7 piso at 30 sentimo sa bawat litro, 4.20 naman, 4 pesos and 20 centavos sa kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina dulot ng pagkaantala ng supply ng langis dahil sa kaguluhan sa Iran at Ukraine. Sinabi pa nito na nakaapekto rin ang malakas na demand sa panahon ng tag-init at limitado ang supply ng gasolina sa Asia, kaya lalo pang sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sabi nga ho nung ating nakausap kahapon, sa buong Asia, dalawa lamang po ang bansang deregulated ang industriya ng langis, Singapore at ang Pilipinas. Kaya lang dito ho sa atin talagang ramdam natin ang impact po ng oil crisis. Kasi nga marami ho naman sa mga kumpanya ng langis, siyempre una-una ho nila ang kanilang kikitain. Sila lang ang hindi nalulugi, Sana all. Nakabawi naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.67 per dollar kahapon, Lunes. Mas malakas ito kaysa sa naitalang pinakamababang antas noong Biyernes na 61.84 per dollar. Magandang umaga sa mga OFW, sa mga Pilipino ho, sa iba't ibang panig ho ng mundo. At maraming salamat sa inyong mga remittance nagpapatatag sa atin pong dollar reserve.
Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abidalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Santa Maria, Laguna. Santa Maria, Bulacan din. Ano, At sa mga suki natin dyan sa Hinubaan, Negros Occidental, may nga aga sa mga kauturan tada sa Negros, may nga aga sa mga kauturan tada sa Mlang, sa North Cotabato, Damulong Gudra. Pati na rin sa President Rojas. Kumpirmado na ang kaso ng African Swine Fever o ASF sa ilang barangay ng Lamitan City sa Basilan. Ayon kay Basilan Provincial Veterinarian Charmaine Tuto, gumambot na sa 113 hog raisers ang apektado ng outbreak at hindi mababa sa 284 na mga baboy iniulat ng namatay. Sinabi pa ni Tuto, una nang nagsagawa ang City Veterinary Office ng pangongolekta ng blood sample matapos ang ulat ng pagkamatay ng mahigit 20 baboy sa 3 barangay dahilan upang madiskubring positibo na nga sa ASF outbreak ang syudad. Bunsod nito, agad na nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng lockdown. Ipinagbabawal ang pagbiyahe o transportasyon ng mga baboy at mga produktong mula rito upang mapigilan ang pagkalat pa ng ASF. Hinikayat din ito ang mga hog raiser na agad i-report ang mga may sakit na namamatay ng mga baboy at mahigpit na sundin ang biosecurity measures upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ay, good luck. Basta ho kami, marami hong mga magbababoy sa Mindanao. Minabuti hong gawin na lamang fish pond yung pong mga kulungan ng baboy. At wala nang balak kung magbalik ho dito ho sa industriya nga nagsimulang palugi, nagpatuloy ng palugi, nagtapos ng luging-lugi. Ala namang hong inaasang subsidy. Umakyat ng 33% ang angkat na karne sa Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taon. Umabot ito ng 872,274 metric tons. Ayon sa Bureau of Animal Industry, pinakamalaki ang itinaas ang pag-angkat ng karneng baboy na umabot sa 455,381 metric tons o 11% na mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Tumaas din ang importation ng manok, 291,497 metric tons. Ang baka naman ay 95,767 o 69 metric tons. Ayon sa pamahalaan, layo ng mas mataas na pag-angkat ng karne na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng baboy sa mga pamilihan kasunod ng paglawak nga ng import quota sa ilalim ng Executive Order 116 na nanatili ang Brazil ang pinakamalaking supplier ng karne ng karne ng Pilipinas, sinusundan ng United States at ng Australia. Ayun, alam nyo na kung bakit. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Kaya dito ho sa atin mukhang, sabagay, mas madaling kumita nga naman pala sa importation. Ano ba naman ako? Para naman ako pinanganak kahapon. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Dubai. Magandang umaga din ho sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, sa Bangkok at iba pang panig ng Asia. Ryan Quaresma, good morning. Mukhang magbababoy din si Ryan eh. Yan ang industriyan, talagang binaboy. Mga mamis! O pwede ho tayong mag-laundry dito rin ha. Kunot o ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. Okay. Tingnan nyo kung talaga ho seryoso sa pagpuksa ng ASF o ng iba pang mga pumapasok na mga sakit, di sana itinuloy yung iniimplementang first border protocol dyan ho sa Bulacan. Hindi nga ho itinuloy. Nasaan yung pondong inilaan para doon para masugpo itong ganitong problema?
Wala ho yan sa zona kahapon. Bakit magbababoy lang naman kayo? Sino ba kayo? Magandang umaga, Pilipinas! Kayo naman masyado kayong demanding. Nagpahanap kayo na masyadong pansin mula sa gobyerno. Magbababoy lang kayo. Ang pakialam sa inyo dyan. Livestock raiser lang kayo. Wala kayo. Ay ba? Mas importante, mga importer. Magandang umaga, Pilipinas! Zambales Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola pinangunahan naman ang pamamahagi ng bigas sa mga pulis sa kanyang nasasakupan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Bilang pakikisa sa programang JBM Cares ng Regional Director ng Pro3 na si Police Brigade General Jess Mendez, pinangunahan ni Zambales Provincial Director Colonel Benjamin Ariola ang pamamahagi ng bigas sa mga tauhan ng Zambales Police Provincial Office nitong Hulyo 27, 2026 sa Camp Captain Conrado Diap, Iba, Zambales. Naging matagumpay ang programa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Rise Against Hunger, isang international na organisasyon makatao na nagsusulong ng laban kontra kagutuman. Humigit kumulang sa 160 na kapulisan ang nabigyan ng bigas bilang suporta sa kanilang kapakanan at pagkilala sa kanilang sakripisyo sa patuloy na paglilingkod sa mamamayan. Ayon sa pamunuan ng Zambales Provincial Police Office, ang naturang inisyatiba ay hindi lamang tulong pantawid kundi isang malinaw na pagpapakita ng malasakit sa kapulisan upang lalo pang mapatatag ang kanilang moral at dedikasyon sa tungkulin maglingkod at mangalaga sa sambayanan. Danny Kubilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Kaya pakikayungan sa mga kababayan naman natin dyan po sa Pampanga. Ay magandang umaga po sa mga suki natin dito po sa San Mateo, Isabela na imbag na bigat sa ating mga kakabsat. At magandang umaga din po kay Susie de la Cruz, Mario Berania, kay sila ni Reluhuso. Ayan, andyan sa Kidapawan City. Good morning. Mamayaban lang sa Las Vegas. Good morning. Iimbestigahan ng mga otoridad ang mga banta online na nagmula sa ilang estudyante ng Las Piñas City. Hiniling ng Department of Education o DepEd ang tulong ng PNP Anti-Cybercrime Group at Bahay Pag-asa upang siyasatin ang mga kumakalat na mensahe at mga pahayag na nagdudulot ng pangamba sa mga paaralan at mga mag-aral. Kinundiri rin ng DepEd ang anumang uri ng pagbabanta at pagpapakalat ng hindi angkop na mensahe o video na maaaring magdulot ng takot sa mga mag-aral at sa buong komunidad ng paaralan. Kasabay nito, sinabi ng ahensya na magpapatupad ito ng mga security protocol at rerepasuhin ang access control sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at mga manggagawa. Patuloy namang iniimbestigahan ng otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng mga online threat at ang mga posibleng managot sa pagbabanta. Wala na, ang dami na nakikigaya ngayon. Feeling nila uso eh. Ilang paaralan naman sa Cagayan de Oro City nagsuspende ng klase kahapon dahil sa banta ng pamamaril. Mabilis na kumalat online ang video ng grupo ng mga estudyante na armado ng mga baril. Nagbantang atakihin nila ang ilang paaralan sa lungsod. Kasama rin sa post ang screenshot ng mga pag-uusap at pagbabanta. Dahilan para maalarma ang mga residente. Nasa 5 paaralan ang napaulat na manoy target ng mga suspect. Kaya agad namang nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Samantala, isa sa mga menor de edad na nasa likod ng natirang post ang muling nag-upload ng video para sabihing biro lamang ang kanilang shooting threat. Sumuko naman ito sa mga otoridad at ngayon tinuturing na isang child in conflict with the law. Tinawag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang malaking puwang at mapait na aral ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, binigyan tiin ng Pangulo na dapat na maprotektahan ang mga kabataan laban sa anumang uri ng dahas, karahasan at kapabayaan. Ipinahig din ng Pangulong Marcos na makikipagtulungan ang pamahalaan sa DepEd, pambansang pulisya at mga barangay upang higit na mapatibay ang seguridad sa mga paaralan. Nagbigay rin ng pagpupugay ang Pangulo sa 3 mag-aaral na nasawi sa nasabing trahedya. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtib na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo,
we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Pinayagan naman ng Bureau of Customs ang tax at duty-free na muling pagpasok sa bansa ng mga produktong iniluwas sa Middle East, ngunit napilitang ibalik dahil naman sa nagpapatuloy na sigalot sa rehiyon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, maaari lamang makinabang sa exemption ang mga kalakal na hindi na bago o naproseso habang nasa ibang bansa. Alinsunod ito sa itinatakda ng Customs Modernization and Tariff Act. Upang makuha ang exemption, kinakailangan mag-apply ang importer ng tax exemption endorsement sa Revenue Operations Group. Magsumite ng mga dokumentong magpapatunay kung bakit ibinalik ang mga kargamento at magparehistro sa e-test light system. Ginitin ni Pumuseno, oras na makumpleto na ang mga dokumento, abutin lamang ng 5 working days ang pagpuproseso ng application. Samantala, nilinaw naman ng Bureau of Customs na ang tax exemption ay para lamang sa mga produktong hindi nakatanggap ng anumang government refund o financial initiative. Higit sa 5.3 million pesos na halaga ng ayuda ay pinamahagi sa 103 ex-rebel sa Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Mahigit 5.3 milyong pisong ayuda ang pinamahagi ng pamahalaan sa 103 dating rebelde sa lalawigan ng Samar sa ilalim ng Local Social Integration Program. Sinagawa ang ceremonial distribution sa Tandaya Hall sa Catbalogan City sa pangunan ng Provincial Government ng Samar, 8th Infantry Division ng Philippine Army, Department of Interior, Local Government at Provincial Social Welfare Development Office. Ayon kay 8th Infantry Division Philippine Army spokesperson, Captain Christopher Tataro, mga beneficiaryo mula sa bayan ng Calbiga, Pinabacdao, Balsay, Villarreal, San Jorge, San Jose de Buan, Paranas, gayon din sa Borongan City at Las Navas na rin Samar. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang transition assistance, livelihood assistance at insentibo para sa mga nagsuko ng armas. Sa mga beneficiaryo si alias Max, dating platoon leader ng NPA, tumanggap ng 425,000 pesos at inikayat ang kanyang mga dating kasamahan na magbalik loob at mamuhay na mapayapa. Samantala, tiniyak naman ang pamahalaan ng palalawigan ng Samar at ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang patuloy na suporta sa mga dating rebelde upang makapagsimula ng bagong buhay at maging bahagi ng pagpapanatil ng kapayapaan sa komunidad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jimmy Angay-Angay. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 27 na, makalipas ang alas 4 ng umaga. Binulabog naman ang pagsabog ang compound ng Department of Justice ilang oras bago ang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Ayon sa National Capital Regional Police Office, na kung alas 12:30 ng mga daling araw, sumabog ang isang improvised explosive device sa Padre Paura Street malapit sa entrance ng DOJ compound. Walang iniulat na nasugatan, ngunit 2 sasakyan ng DOJ ang nasira sa naturang pagsabog. Patuloy pang iniimbestigahan kung sino ang nasa likod ng naturang pagpapasabog sa lungsod ng Maynila. Hinigpitan ng Senado ang seguridad matapos matagpuan naman ang isang improvised explosive device malapit sa kanilang gusali sa Pasay. Ayon sa Office of Sergeant at Arms Chief na si Alfred Corpus, nakita ang kahinahinalang pakete malapit sa gulong ng isang towing truck. Nakatago sa isang kahon mukhang lalagyan ng biskwit. Hindi ito agad na napansin hanggang sa buksan ng mga manggagawa at makakita ng mga kawad, orasan at baterya at blasting caps at brown powder sa loob. Isinilalim ng na-recover na pagpasabog sa forensic examination ng scene of the crime operative sa Soco, habang inaalam pa kung may kaugnayan ng naturang device sa nangyaring explosion malapit naman sa entrance ng compound ng Department of Justice. Samantala, kinundina ni Senate President Sherwin Gatchalian ang manoy pagtatangkang magasik ng takot kasabay ng pagsasabing hindi ito makagagambala sa trabaho ng Senado para sa mga Pilipino.
Iginitama ni PNP Chief General Jose Melencio Notates Jr. na walang overkill sa deployment ng mga pulis para sa seguridad ng SONA 2026. Pahigito ng PNP Chief matapos na questionin ng bagong alyansang Makabayan o Bayan ang pagtatalaga ng mahigit 21,000 na mga pulis sa Metro Manila. Ayon kay Notates, maliit na bahagi lamang ng kabuang pwersa ng PNP ang naipakilos at wala umanong overkill pagdating sa pagtitiyak ng seguridad ng publiko. Kukunti pa nga lang. We are 230,000 nationwide. We can utilize all these resources to ensure public safety and as well as peace and order. And there's no such thing as overkill in ensuring peace and order and public safety. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba? 51 anyos na vendor arestado sa mahigit 400,000 halaga ng droga sa Bolinao, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Arit 38. Masantos siya kabasanid siya kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan po yung Angel. Arestadong isang 51 anyos na lalaking vendor matapos makumpiska sa kanilang bahay ang higit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa ulat ni Bolinao Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, pinangunahan ang PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit Region 1 o PDSOU1 ang pagsisilbi ng search warrant sa tahanan ng suspek sa Barangay Luciente 1 sa nabanggit na bayan alas 11 ng tanghali kahapon kasamang ilan sa kanilang mga tauhan na nagresulta ng pagkakumpiska ng 19 na heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 60 gramo at may state drug price na 408,000 pesos. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa kustodiya ng Bolinao Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Arister Tate, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ibinida naman ni Education Secretary Sani Anggaran tagumpay ng mga ipinatutupad na reforma sa Department of Education. Ayon kay Angara, kabilang dito ang promotion, itinaas ang mga allowances at binawas ang administrative workload ng mga guro. Itinampok din ng kalihim ang konstruksyon ng nasa 21,441 na mga silid-aralan mula Hulyo ng 2022. Habang nasa 12,487 classrooms naman ang nasa procurement stage na sa ngayon. Bukod pa niya ito sa inisyal na share ng pribadong sektor na pagtatayo ng mahigit 16,000 na mga silid-aralan sa buong Luzon. Higit ng kalihim, ang bawat itinatayong classroom ay katumbas ng pagsuporta sa mga guro at pagtiyak ng kaligtasan ng mga estudyante sa loob ng mga eskwelahan. Ay magandang umaga muli sa ating pong mga kababayang mga seafarers. Ohay gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. At magandang umaga po sa mga suki ho natin dyan po sa Canada. Ayan, dapat daw palitan na ang mga lumang kontenor ng Meralco. Ay nako, totoo lang. Talagang electric shock ang mararanasan ho ninyo pag natanggap ho ninyo ang inyong mga electric bills. Halos ng doble, no? Ang lupit, oh. Pero sige lang, iniimbisigahan na ito at sana ho magkaroon ng resulta next year. Panay kayo imbisiga, sana naman bilis-bilisan nyo. Ay siya, sige, kung kayo ipabalik na ng Pilipinas at magpapasalubong, wag na po yung imported na tsokolate, meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ng mga raw material. Galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya.
Tangerine Chocolate 100% gawang lokal. But Taste and Looks Global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Si Congressman Pulong Duterte binatigos ang sona ng Pangulong Marcos na nanawagan ng pananagutan sa isyu ng korupsyon. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May butag lima, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, binatiko si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng panawagang tugunan ang mga isyong matagal nang hinihingan ng paliwanag ng publiko. Sa nilabas na pahayag, sinabi ni Duterte na habang nagpahayag ng kalungkutan ng Pangulo sa kinakaharap na kasong plunder ng kanyang pinsan na si former House Speaker Martin Romualdez, mas mahalaga maipakita ang malasakit sa mga Pilipinong naharap sa kahirapan, mataas na presyo ng mabilihin at singil sa kuryente. Iginiit din ng kongresista na hindi sapat ang mga pangako at mga naitalang tagumpay kung hindi matutugunan ang mga kontrobersyang kinabibilangan ng flood control projects, PhilHealth funds at Maharlika Fund. Ayon pa kay Duterte, ang hinihingi ng taong bayan ay katotohanan, pananagutan at hustisya, anumang posisyon o impluwensya ng mga sangkot. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, hinamon din ng kongresista ang administrasyon na sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa pamahalaan. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jun Suter. Magandang umaga, Pilipinas! Northern Samar Congressman ng Chuan nagpahayag naman ng suporta sa panawagan ng Pangulong BBM sa SONA na amyandahan ang IPIRA Law at pagtatanggal ng system loss charges sa mga consumer. Detalye na balita mula kay Jane Khalid Bantayan, RH 34. May butag naman, Jane. Pinuri ni Northern Samar Congressman Idunong Chuan ng 2nd District ng Northern Samar si Pangulong Marcos sa kanyang panawagan na amyandahan ang IPERA Law at ang pagtatanggal ng system loss charges sa consumers matapos na ipahayag ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address. Dalagyan din ng Pangulo na hindi dapat consumers ang nagpapasa ng system loss charges ng electricity bills. Suportado ito ng Congressman ang pag-aamyanda ng IPERA. Bago pa man ito maging bahagi ng State of the Nation Address ng Pangulo ay nagkaroon na ng mga hakbang si Congressman Chuan dahil sa pagtaas ng kuryente, bayarin ng kuryente dito sa lalawigan. Naghain ito ng mga resolution sa agarang aksyon ng pamahalaan kabilang ang pagmahal ng fuel prices ng small power utilities group areas at electricity line rental charges. Bago ang SUNA ay gumawa rin ng petisyon ang Northern Samar Electric Cooperative of Norsamilco, address sa Malacanang at sa iba pang mga nakatukang opisina ng pamahalaan ng elektrisidad. Pirmado ito ng mga consumers dito sa lalawigan ng Northern Samar. Hiniling ng Norsamilco ang wholesale electricity spot market o WISM pricing mechanism, line lows at congestion cost at pag-upgrade ng Luzon, Visayas transmission line at ang pagtatanggal ng 12% value-added tax o VAT sa kuryente. Umaasa naman ang Norsamilco na maaaksyonan agad ang inihain nila na petisyon. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. May ngaagan sa mga kuturan din sa Cagayan de Oro. Naimbang na bigat sa mga suki natin dyan sa Cagayan Valley. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, si Sherwin, maagang mamimigay na naman ng pira. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa barangay Pinagsama sa Taguig City. Ayan ha, kaya sa mga taga-barangay Pinagsama, Taguig City, lakasan nyo na inyong mga radyo. May nag-iikot ng tropang pogi dyan kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay vituperate. Vituperate ba? Alam ng word of the day natin. Sa kaya ito napulot ni Sherwin. Sa Tagalog daw po ay lumait. Sa Cebuano ay pagtamay. Parang sa, ano to, di ba? Sa matod nila. Sa kantang matod nila. Sa pagtamay kong naangkon. Ayan.
At sa Ilocos, Tapno Macalays. Ayan, Tapno Macalays. Vituperate sa English. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, para nga pala sa mga kaibigan, nakakakilala at kamag-anakan ni Lola Maximina Mining Sigia Andag. Nanay po ito ni Dr. Norieta Andagpel. Pumanaw na po ito ang labi nakaburol ngayon dyan po sa Kidapawan City, ha? Pumanaw siya noong pong July 25. Nakikiramay ho tayo sa mga kamag-anakan kay Dr. Tang sa pagpanaw ng kanyang nanay na si Maximina Mining Sigia Andag. Ayan, kikiramay po tayo. Pero kung may lungkot, meron ding saya. Alam ba ninyong 40 years na pala ang WL Food Corporation? Happy 40th anniversary sa WL Foods. Magandang umaga, Pilipinas! Basta't mga nagkalat na mga chichirya. Alam nyo na yung pinakakilalang pero ang kagandahan dito sa WL Foods, isa ito sa mga tumutulong sa industriya ng mais dito po sa Pilipinas. Kaya congratulations sa WL Foods sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga magsasakang Pilipino. Binuksan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation address sa pagtiyak na malapit ng may sampang mga kaso kaugnay ng malya sa mga sangkot sa flood control project. Ayon sa Pangulo, kahit masakit para sa kanya, kailangan gawin ang tama at papanagutin ang sino mang mapapatunayang may paglabag. Binigyan din ng Pangulong Marcos na hindi siya ang Pangulo ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kundi Pangulo ng buong Pilipinas at ang kanyang tungkulin ay paglingkuran ng bawat Pilipino. Na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Matatandaan ng kanyang ika-4 na zona, unang inihayag ng Pangulong malawakang katiwalian sa mga flood control at iba pang infrastructure projects na nagbunga ng investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa ilang personalidad. Mahiya naman kayo! Ano ho yan, Mr. President? Mahiya naman kayo! Naku, kamag-anak niya pala yung pinatatamaan niya dito. Sa kabila nito ay may mga nagpahayag pa rin ang pagkwestiyon sa mga hakbang ng administrasyon dahil may mga itinuturing na malalaking isda na hindi pa rin napapanagot. Kumbaga sa isda mga sapsap lang at saka mga tawilis yung mga nadadali. Teka muna, kaya masarap ng tawilis. Basta mga pipitsugin pa lang, kumbaga sa mga mga dikya lang yung mga nadidimanda, ha? Pero yung mga butanding at saka mga balyena, namamayagpag pa rin. Yung ibang balyena, na point pa nga at yung iba pang mga involved dyan nahalal pa sa mas mataas na pwesto Doon na naman si Senator Amy Marcos sa anunsyo ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa malapit ng makasuhan ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon kay Senator Amy, pawang pambubudol na naman ang naturang pahayag ng Pangulo sa kanya ikalimang State of the Nation address. Iginit ng Senadora na kapagtataka kung gaano kabilis maghanang kaso laban sa mga senador na tutol sa administrasyon ay siya namang kupad ng hustisyang pag mag-a-aproba at magre-rekomenda ng hatol para sa mga kilalang kaalyado ng pamahalaan. Kinasyon din ni Senator Amy kung ano na ang nangyari sa pahayag noon ng Pangulong BBM na mahiya naman kayo. Gayong ligtas pa rin naman niya ang mga totoong walang hiya. Nabatid na hindi sumipot sa sona ang senadora bilang pagpapahayag ng pagdismay at pagtutol sa manoy hindi makatarungang pagpipiit at ng pagsasampa ng kaso laban sa ilang miyembro ng Senate minority. Iginagalang naman ni dating House Speaker Martin Romualdez sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Bagamat masakit para sa kanyang pamilya, sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ito bilang bahagi ng proseso.
Muli nito iginit na wala siyang ginawang paglabag sa batas at hindi siya kailanman humingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato mula sa kanino man. Iginit ni Romualdez, sangayon siya sa sinabi ng Pangulong BBM na gawin ang tama at handa siyang sumunod sa proseso at hayaan ang mga ebidensyang magsalita at handa naman siyang patunayan ito. Inaakusahan si Romualdez bilang isa sa mga major players kaugnay ng flood control scandal, kasama si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na ngayon ay nagtatago na sa isang lugar sa Europa. Sa bungad pa lamang ng sona ng Pangulong BBM, matapang nitong sinabi na masakit man sa kanya, kailangan gawin niya ang tama. Hindi siya ang Pangulo ng kanilang pamilya at hindi siya Pangulo ng mga kaibigan, Pangulo siya ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Kailan kaya matutukoy kung sino talagang mastermind dito ho sa flood control scandal na yan. Ilang bayan naman sa Sultan Kudarat Province nakaranas ng malawakang pagbaha bunsod ng localized thunderstorms. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Brother Angel. Biglang nag-overflow ang Alip River sa bahagi ng barangay poblasyon sa bayan ng Colombio, Sultan Kudarat Province dahilan na rumagasa ang tubig baha sa mga kabahayan. Batay sa ulat ng PDRRMO Sultan Kudarat Province, nakaranas ng tuloy-tuloy na pag-uulan sa lugar, bunsod ng pag-overflow ng Ilog Alip dahilan na may mga residenteng na-trap sa mabilis sa pagtaas ng tubig baha. Kabilang sa mga nailigtas ng emergency responders ay mga bata. Nagtulong-tulong na ang iba't ibang sangay ng concerned line agencies ng LGU Colombio sa rescue operations. Iniutos naman ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadatu ang mandatory evacuation sa mga residenteng nasa bahaing lugar sa bahagi ng probinsya ng Sultan Kudarat. Isa namang maliit na tulay ang bumagsak sa barangay Ragandang, Libak, Sultan Kudarat dahil sa pagragasa ng tubig baha mula sa mga kabundukan. Nagbayanihan ng buhati ng mga residente ang mga motorsiklo na nais maitawid sa kabilang pampang sa gitna ng rumaragasang tubig baha sa ilog. Paghahating gabi na kagabi ay patuloy pa rin ang bagsak ng kalat-kalat na ulan sa bahagi ng Central Mindanao. Batay sa weather advisory ng Pag-asa, may mga lugar sa Mindanao ang nakakaranas ng malalakas na ulan, bunsod ng localized thunderstorms o itong pulu-pulong pag-uulan na may kasamang kulog at pagkidlat. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Jun, kung dyan sa Mindanao may mga pagulan, mahigit naman sa 220,000 katao ang napilitang lumikas na sa riyon ng Gironde sa timog kanluran ng France dahil sa malawakang wildfire na patuloy pang lumalawak at papalapit na sa Bordeaux na tinaguriang Wine City. Nito lamang linggo ng gabi, may karagdagang 55,000 na mga residente ang inilikas matapos na maglabas ng evacuation order ang mga otoridad sa 5 lokalidad dahil nga sa lumalawak na wildfire. Ayon kay French Interior Minister Lawrence Nunez, nananatiling kritikal ang sitwasyon dahil sa malakas at pabago-bagong ihip ng hangin at matinding tagtuyot na nagpapahiram sa operasyon ng mga bumbero. Ganman, bahagya naman anyang humupang lakas ng apoy pagsapit ng madaling araw. Samantala, nagsasagawa na rin ang paglilikas sa mga kalapit na bansang Spain dahil naman sa hiwalay na wildfire sa silangang bahagi ng Espanya. May winner na si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Morning, Joanne. Yes, good morning Kuya Angel. Nako, dahil maaga napakainit pa ng sopas. Tignan mo naman, itong sopas na to, tinitikman ko parang sopas sa padasal. Ang sarap. Tapos may lugaw pa. Ano sopas sa padasal? Lomi. Ano sopas sa padasal? Pambira, kaaga-aga. Sopas sa padasal ganyan, no? Malasa, ibig sabihin. Tapos may spaghetti, may palabok, yan, may pansit. Dahil na nagluluto nito tuwing umaga, mahilig din makinig ng radyo. Si tatay, pangalan mo? Antonio Redito po. Si tatay Antonio na napakasipag. Anong oras kayo nagsisimula magluto? Alauna po ng madaling araw. Tapos nagchuchuni na kayo sa DZRH? Opo.
At pinakikinggan nyo sino? Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones. Dire-diretso na yan hanggang alas 4 ng umaga. Kuya Angel Palmones, dahil paborito mo sa Kuya Angel, meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Maraming po salamat. Sabi na Kuya Angel, hindi daw niya ina-expect na madadaanan siya dito sa kanilang lugar sa Barangay Pinagsama. Bakit? Ano ulit pangalan Kasi ni po tatay? nasa looban po ang bahay namin eh. Pero lagi kong naririnig na nag-iikot po kayo. Saan siya nakikinig? Anong pangalan ulit ni tatay? Antonio Redito po. Si Mang Tony. Anong probinsya ni Mang Tony? Southern Leyte. Daan palagi ko. Oo. Paingaga. Oo. Saan ka sa Southern Leyte? Hilongos. Ha? Hilongos Leyte. Hilongos. Hilongos. Ate, hindi Oray. Hindi ho. Southern, Cebuano. Cebuano. Dugay ka na doon sa Manila? Dugay na kayo. Dili na natigulang. Dili, bata mo. Kasi tigulang, si Sherwin, tigulang. Patanon mo po si Tatay Tony noon sa mas Tatay Tony. Sige tay. Unsa mo ginapaminawan tay? Radyo? Opo. Asa man mo radyo? Asa mo radyo? Nasa bahay. Nagtinda po kasi kami sa labas. Okay. Lumabas na po. Sige, bibigyan ka pa ng bagong radyo ni Sherwin. Yung madadala mo na dito sa tindahan dahil hindi mo na kailangan ng baterya. Dahil solar na to. Paano pagkagabi? Thank you po. Maraming po salamat. Sherwin, paano Kaya pagkagabi? pag nasagot mo yung ating word of the day. Sherwin. Kuya Angel. Paano pagkagabi? Hindi siya makakapakinig. Solar eh. Hindi, kasi mag-iipon yun meron siyang rechargeable battery. May battery. So kahit na maghapon mo siyang i-charge, mag-iipon lang siya na mag-iipon ng power doon sa kanyang rechargeable battery. At kapag gabi, pwede mo na uling gamitin. Galing Salamat po. Sige. Ayos yan. Para makuha mo yan, kailangan makuha mo yung ating word of the day. Alam nyo ba yung ating word of the day? Opo. Ano po yung word of the day? Vituperit. Vituperit o mapanglait. Ano ba sabi sa inyo yung sa Cebuano? Manlupig kapwa. Hinawayon. Basta yun. Hinawayon. Dahil dyan, Manghinaway. Tatay Tony, maghinaway. Ayan, Tatay Tony, meron kang medium component mula sa Astron, alagang maasahan. Plus, syempre, eto meron kayong pampabango sa inyong mga damit dahil narito na ang bango ng 1,000 bulaklak, Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag ginamit sa inyong mga anlawing damit, Charm Popcorn Purple Eternity, napakabango. At syempre, gagamitan ng Charm Popcorn ang pinakabago disenyo ng DZRH T-shirt. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi ko, Kuya Angel? Maraming pong salamat. Isa pa yan. Angelo Palmones. Isa pa yan nung pinakabuhok ng mga po. Dagang salamat. Pinakabuhok ka nga po. Daghan na kayo. Daghan na kayo? Pito. Pito? Pito man siya. Oo. Pila day mong bata? Tulo. Tulo? Okay, sige. Pilang misis? Isa lang, ayun, nasa likod. Mamaya, marinig ka. Sa likod. Sige na, baka magkagulpihan pa. Tayo dyan, ang aga-aga. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH, baka kayo ng susunod dating winner sa DZRH Malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Taiwan, ang oras dito po sa Pilipinas, 7 minuto na lamang bago po mag alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo? Ito po postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. At doon po napatunayan ang potency po ng ultabayo. Ang bawat na kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating
ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang Ultabio po ay nakatutulong ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabio. Kung meron pa po kayong mga concerns, meron po kayong mga tanungan, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang Ultabio po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug at Amesco Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka nga ng isang box ng Ultabio Postbiotic 30 capsules sa alinmang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31 na lamang. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ha, ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin ngayon si Engineer Mandy Diaz, National President ng Institute of Integrated Electrical Engineers at isa ho sa mga nagsusulong ng paggamit ho natin ng solar energy. Engineer Mandy Diaz, kumusta na ho kayo? Ay, Kuya Engel, magandang umaga na. Ito, okay naman. Di tuwan-tuwa ka. Sa bahay. Tuwan-tuwa ka, special mention ng solar energy, mga renewable energy sa SONA kahapon ng Pangulo na pinapapasa na yung ano yun, kuryente ng bayan ba yun? Kuryente ng bayan Oo. Pero ang maganda doon, binanggit niya yung Itiralo no? Alam mo yung Itiralo, napakatagal na niya. Ang dami dapat ambiendahan dyan Kakatutak. Actually, meron na akong draft niyan yung mga proposed amendment, especially yung mga deregulation na nagaganap ngayon. Kasama sa Itiralo Ako yan, Jeff. Kaso nga, yung Itiralo, sa halip na makatulong, naging pahirap pa sa atin Di ba? Kaya dapat talaga maamyendahan na yan. Anyway, ang isa sa mga issue talaga ngayon, kaya marami pa rin ang hindi naiengganyo na magpakabit ng solar dahil unang-una, napakamahal, yung net metering. Yung net metering. Lahat ba ng power cooperative, ng electric cooperative, may net metering na? Almost lahat na sila. Ang problema, Kuya Angel, nagpalabas na memorandum circular itong DPWS, DILG, saka DOE. Ang sabi nila dito, to ensure the access, sabi niya, to success of this renewable or net metering, pinaalis na yung unnecessary barrier for the application. Ang malaking problema, Kuya Angel, mukhang hindi na-disseminate ito ng maayos. Kasi dito lang sa amin sa Laguna, ang daming mga LGU hindi alam ito. Kung ano-ano hinahanap sa net metering. Hinahanap yung homeowner's clearance, barangay clearance, building permit, certificate of occupancy, DCT, tax declaration, at pati Senro kasama pa. Ha? Pero kung titingnan natin, ang kinalaman ng Senro? Yan, 500 pesos na yung binayaran na siya nag-apply Ha? Yun na nga yun na nga ibig ko sabihin. Bakit mukhang hindi na-disseminate itong Joint Memorandum Circular dated January 13, 2026? Pinaalis siya ba? Kung titingnan natin itong sinasabi dito sa circular neto, doon sa section 6.11 electrical permit, nakalagay dito documentary requirements Napakasimple. Ang isa dito, yung tinatawag natin sign and seal ng electrical design. No? At sinasabi rin dito, ang problema dito, yung pangalawa, at dalawang item lang yung application form. Meron na silang standard application form. Dito sa mga LGU, wala pa sila. Ang dami yung nag-apply dito sa amin sa Laguna. Wala silang standard net metering form na pinrovide ng Joint Memorandum Circular. Ang hindi ko maintindihan, number one, ang sinasabi nyo, may singil na 500 ang DNR ba o ang EMB? Ay, EMB. Ang Senro. So, Senro, DNR yan. Di ba?
Yeah. Oh, Sa munisipyo. Senro. Okay, ang sinisingil 500 pesos. Opo. Eh di hindi ka pa nakapagpapakabit ng linya ng nakakapagpakabit ng solar power na disgrasya ka na ng 500. Di ba? Hindi ka pa kumikita sa net metering mo, nadilhensyahan ka na. O sige, tapos anong kinalaman naman? Naintindihan natin yung LGU, siguro para nga ma-regulate. Ano pa yung isa? DPWH? Yun na nga. Ang maganda nga, napakaganda ng memorandum circular kasi dalawa lang ito complain mo eh. Yung net metering form application, wala sila nito karamihan. Pinrovide na ito ng DILG. Okay. Dalawa lang. Ang pangalawa, ito ang may problema. Kasi yung sign and seal ng electrical drawing, nilagay nila professional electrical engineer or registered electrical engineer. Under Republic Act 7920 or Electrical Engineering Law, sole authority po ang professional electrical engineer mag-sign and seal ng electrical plan. So parang may conflict ito pong sinabi nila dito na sign and seal by professional or registered electrical engineer. Ito yung isang may conflict. Tingnan natin dito. Oo. So, napakadali sana. Ngayon, marami tayong batikos na tinatanggap ang Meralco. Actually, ang Meralco po, napakadaling mag-apply ng net metering. Ang kailangan lang nila Certificate of Electrical Inspection na manggagaling sa LGU pag nag-apply ka ng net metering. Ang problema, ang nagpapahirap po LGU, hindi po ang Meralco. Teka muna. Yan po ang problema. Pero mas problema, yung halaga nung kuryente na nanggaling sa bahay na may net metering. Magkano ba ngayon per kilowatt? Almost ngayon, maabot ng 9 pesos na mahigit yung binabayad sa net metering. Kaya nga sabi ko, 9 pesos? Sa mga nagkakabit, 9 pesos po. Per kilowatt hour? Yung export. Almost 10 pesos na eh. Okay. Magkano bang ngayon? Magkano ba ang per kilowatt hour na Meralco? Almost 14 pesos na mahigit. 14. Tapos ang ibabalik sa iyo pagka meron kang excess na production ng sa iyong solar. Almost 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos na mahigit. Oh. Okay. Maganda na net metering. Ang problema nito nga, yung pagka-apply ng net metering, hindi po Meralco ang problema. Ang problema is LGU. Kung ano-anong hinahanap. Ang sa akin, ang aking panukala, sana hindi na tayo dumaan sa LGU. Kasi ay yung mga professional electrical engineer naman ang serable doon sa electrical drawing for the next 15 years. Bakit kailangan pa tayo dumaan doon? Kaya siguro, yung mga nagpapakabit ng solar, siguro, bago sila magpakabit o kumontrata, unahin nila yung electrical design kung meron ba para maiwasan natin yung yung setting tinatawag. Okay. So sa akin, diretso na sana sa yung sign and seal ng plano at tapos diretso na yan sa Meralco. Anyway, ang Meralco o utility company, nagagawa naman nila yung metro na sa kanilang kagustuhan. Napapalitan nga yung analog, nagiging digital, walang permit na itataas na ang metro, wala namang permit Bakit napalitan na yung metro? Ang dami kailangan pa yung CFTI. Yun ang pahirap ngayon sa net metering. Yung Certificate of Final Electrical Inspection, ang pag-secure dito, iba-iba po hinahanap ng LGU. Kung hindi sila aware dito sa circular neto, napakasimple eh. Okay. Una, sabi lang, electrical design. Ang pangalawa, merong form. Ang problema ko sa electrical design ko, yung meeting ko, sinabi nila dalawa pwede tumirma eh. So sa patas po, sole authority po, ang professional electrical engineer to sign and seal the electrical plan. Ito ang problema nakita natin dito. Sino yung problema? Kaninong circular yan? Kaninong joint circular yan? Yung memorandum circular ng DOE, DILG, DPWH. So dapat ang mag-rectify niyan ang DOE. Kasi sila yung author nito eh, 'di ba? Silang author niyan eh. O siya, sige. Anyway, magkano ba ngayon ang pagka nagpa-install ka ng solar panel o na solar electrical system?
May Angel, ganito, no? Dapat kasi yung nagpapakabit ng solar, ini-interview, tinatanong ng mga installer. Kasi nauso yan may baterya eh. Kasi kaya nauso may baterya gawa ng sa hirap ng net metering. Pero kung grid tied ka lang, hindi hybrid, ang grid tied lang will suffice. Mura napakabit ng grid tied kumpara sa hybrid kasi napakamahal ng baterya. Yung 300 ampere hours, maglalaro yan sa mga 100,000 pesos, 230,000 pesos. Isang baterya pa lang yon, no? Ang nangyayari kasi, hindi alam ng bahay, yung baterya, kinakargahan sa araw, nagsishare pa siya doon sa harvest at para kargahan yung baterya at ready sa gabi. Pero kung naka-grid tied ka, yun dapat yung tamang computation lang yung paggamit mo. At kung naka-net metering ka, yung hindi mo nagamit sa araw, ine-export mo, yung pinagbilan mo, gamitin mo sa gabi. Magkano nga? Ang laki ng depression. Magkano yung walang yung hindi hybrid? Sabihin mo na hindi hybrid, lalaro lang yan 45,000 to 50,000 per Ganun na lang ha? Well, ilang kilowatts yun? Hindi, basta yung let's say 1 kilowatt, you have to spend 45 to 50,000. Parang ganon. Gano'n na karami, gano'n na kalaki ang pwedeng ilawan nun? I'm just giving an example, no? Ngayon, hindi naman sinusukat yung ilawan kasi nga, yung grid tied na sinasabi ko, sa araw natin magagamit yon kung meron kang laundry, meron kang lalaba, refrigerator, at may aircon. Sa gabi, sa grid tied, wala ka. Pero may yung sobra mo, kung nagpakasyon ka, pininda mo sa utility company, pinagbilan mo, gamitin mo sa gabi. Pero napakamura kasi ng grid tied para sa hybrid. Hindi, pero pag... Ang hybrid kasi, ang hybrid, lalaro yan sa 55 hanggang 60,000 per kilowatt. Kumpara doon sa grid tied. Kung nauso yung hybrid, nalipat niya, gawa ng pahirap sa net metering. Pero kung naka-net metering ka, pwede ka nang walang baterya. Kasi pinagbilan mo sa araw, gamitin mo sa gabi. Ulitin ko, pag naka-hybrid ka, yung solar harvest mo, dalawa na share eh. Yung ginagamit mo, plus yung baterya kinakargahan. Ngayon, ang ginagawa kasi ngayon, dahil walang net metering, sinasakal nila o merong current limiter para hindi mag-export. So, sayang yung harvest, tinatapon mo eh. Yung production mo sayang. Okay. Kaya ang susi dito sa Renewable Act na sinatawag natin para maisban yung problema ng ating mga kababayan, mag-apply tayo ng net metering at grid tied lang para mura yung ating instalasyon. Okay. Yun ang aking advice. Okay. Pero sabi ko nga, Engineer Mandy, ang sinasabi nyo, ang presyo ngayon ng excess energy, ay yung binabalik natin sa net metering, 10 pesos per kilowatt hour. Almost. Yeah, Almost 10 pesos. Sige. Oo. Pero yung mga off-grid kasi, kinakailan talaga hybrid yan. Off-grid eh. Hindi, pag sinabi mo off-grid, wala na kinalaman ng utility company. Kaya nga, oo. Sige. Ang pinag-uusapan ngayon yung grid tied at hybrid. Ulitin ko, doon sa magpapakabit ng solar, unahin niyo muna yung electrical design or drawing. Okay. Yun ang pinaka, at dapat mag-discuss sa inyo ng maayos kung ano advantage mo sa grid tied at hybrid. At napaka-importante dito, siyempre, yung mga kababayan natin, so limitado yung budget, titingnan din nila dito, tinatawag natin return of investment or payback. Dapat pinaliliwanag ito kung magkano matitipid, magkano budget. Ang problema, minsan, yung ating may bahay, siya na nagsasabi, kapitan mo ako 6 kilowatt, kapitan mo ako 5, hindi dapat gano'n. Sige. Anyway, nakigaya ng SSS nakigaya ng SSS sa GSIS, meron na silang pautang para sa magpapalagay ng solar energy sa mga bahay-bahay. Ayan. Sige. Anyway, from time to time, kukonsulta kami sa inyo, Engineer Mandy, ha? Ulit ko Kuya Angel sa ating mga kababayan nakikinig, bago po kayo magpakabit ng solar, siguraduhin yung meron po kayong electrical design o drawing. Yun po may papayo ko. Sige. Yun po ang susi. Okay. At yun ang gagawa ng design na yun ay mga electrical engineer din.
professional electrical engineer. Hindi Professional. Yung sinabi sa joint Okay. hindi yung sinabi sa joint memorandum circular na pwede yung registered electrical engineer ang magsasign and seal. Ito po Okay. complete doon sa joint memorandum circular. Sige po. Salamat po, Engineer Mandy. Si Engineer Salamat Mandy. po, Engineer. Si Engineer Mandy Diaz, National President ng Institute of Integrated Electrical Engineers. Magandang umaga, Pilipinas! Pag-amyenda sa IPIRA Law upang wag nang singilin ang mga consumer ng Systems Law suportado ni Senator Mig Zubiri at Senator Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond Adpaan sa RH28. Good morning, Raymond. Ikinatuwa ng mga senador ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na amyandahan ang EPIRA o Electric Power Industry Reform Act of 2001. Ito ay upang pagbawalan ng mga kumpanya ng kuryente o mga distribution utilities na ipasa sa mga consumers ang kanilang systems loss. Tumutukoy ito sa supply ng kuryente na nagamit, ngunit hindi sigurado kung sino ang gumamit. Kaya't lahat ng consumers sa area ay paghati-hatian ng bayad. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri, napatayo ito nang banggitin ng Pangulo ito na sa bahagi ng kanyang State of the Nation Address o SONA. Sabi ni Zubiri, malaking tulong ito sa lahat ng mga consumers ng kuryente dahil bababa ang singil sa kanila kapag mawala ang systems loss. Babalikatin na ito ng mga kumpanya ng kuryente o mga distribution utilities. Narito si Senador Mig Zubiri. Nangyari dyan, ang systems loss will be charged now to the DU, the distributor or distribution utilities. So hindi na po sa end user ng taong bayan. So malaking bagay po yan. Agad-agad, pag tinignan nyo po ang inyong electric bill, makikita nyo ang laki ng sinacharge po ng systems loss. Pag tinanggal yan, malaking diskwento po yan sa ating mga babae. So ilang months yun? Sa panig ni Senador Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Energy, malaking bagay ang deklarasyon ng Pangulo hinggil sa systems loss dahil nakapagtataka na ang isang negosyo kaya sa kuryente na kapag may lugi ay ipapasa sa mga consumers. Sabi ni Senador Erwin, sinimulan na niya ang paghearing hinggil sa pag-amyenda sa EPIRA Law at makatutulong upang mapabilis ang proseso na mismo ang Pangulo na ang nagbanggit ito sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Narito naman si Senador Erwin Tulfo. Sabi ko, bakit sinacharge sa tao systems loss? Dapat hindi. Kung kalugian nila siya, kung naman ang negosyo, no? Kung na rin tindahan, nabulok yung kanyang paninda, bakit mag-charge sa customer? Dapat hindi, di ba? I think that's wrong. So, may gray area yung IPIRA Law na ito, may butas yung batas na ito. Kailangan natin tapalan, ayusin. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, para naman kay BP Inday Sara, panonood ng SONA, aksaya lamang ng oras. Detalye na balita mula kay Henry Uri, RH7. Henry, good morning. Angelo, para kay Vice President Sara Duterte, hindi na nga niya pag-iinteresan pa na manood ng SONA o i-review man lamang ang sinabi ng Presidente sa kanyang State of the Nation Address kahapon sapagkat ayon mismo sa pangalawang Pangulo ay waste of time lamang ito. Sa isang panayam sa The Hague kung saan naroon ngayon ang Vice President, narito ang kanyang mga sinabi. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Yan ang tinig ng Vice President, si Vice President Sara Duterte na sa kasalukuyan ay siyang naroon ngayon para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakukulong sa The Hague sa Netherlands. Samantala, overall, sinabi ng pangalawang Pangulo na nasa maayos pa rin naman kondisyon ng kanyang ama. Nagkausap sila ng mahaba kahapon at ang napag-usapan nila ay tungkol pa rin sa politika at estado ng bansang Pilipinas. Pero hindi naman nito idinitalye kung ano ang mga bagay na kanilang napagpulungan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Henry.
Teka muna, sunod na natin si Brian dahil may flight ito, may lipad ito. Saan kaya papunta si Brian? Ha? Tignan Brian Posada sa Tiaxos Health Ventures. Sir Brian, good morning. Morning, Kong Angel, at good morning sa mga nakikinig sa atin, no, sa Magandang Umaga Pilipinas. Saan bang lipad mo? Pasebu ako ngayon, Cebu. Kong Angel. Bakit? Marami bang bansot sa Cebu? Hindi, maraming magaganda, hindi bansot. Maraming magaganda, tama. Ang pag-uusapan kasi na, bakit ba ang daming bansot sa Pilipinas? Yan, Kong Angel, no, ang pagiging pandak or bansot, no, yung nababansot na tinatawag. Akala ng iba, genetics, no, na parang kasi hindi naman ganun kataas yung magulang, kaya parang kahit medyo mas mabagal yung growth ng isang bata, ang inaakala nila ay normal. But in reality, masasabi mo na nababansot or na hindi nagkakaroon ng stunting na tinatawag sa English sa maraming kadahilanan, no? At isa yan, no, sa mga problema natin sa Pilipinas. So paano natin masasabi na nababansot yung isang bata? Usually ang dahilan niyan, para malaman mo yan, no, yung pagkuha ng height niya o yung length ng bata, ikukumpara mo siya sa average na paglaki ng mga bata. Kapag hindi niya naaabot yung at least the average, ibig sabihin nababansot yung bata. So, ano ang dahilan niya, no? Sa Pilipinas, nasa 23.6%, no, ng mga batang wala pang 5 taon sa Pilipinas ay stunted. So, medyo malaki yan, 23%. Ayon sa 2023 data, no? So, noong 2025, medyo magkaroon naman ng improvement, pero still, ang isa sa mga reason kasi nito, no, na hindi nga siya mana lang sa nanay at tatay, ay yung pag-aalaga, no? Kombinasyon yan nung bago at habang nagbubuntis pa lang yung nanay. So nagsisimula yan sa pagbubuntis, no? Halimbawa, kulang sa nutrisyon yung nanay bago o habang nagbubuntis, nagkaroon ng anemia o kakulangan sa iron. Kaya ang mga nagbubuntis, binibigyan yan usually ng iron supplement, or kulang o late yung prenatal care. Teenage pregnancy can also be a cause of that, no? At maikling pagitan ng pagbubuntis. Kapag nagkaroon din ng maternal infection at hypertension, maaring makaapekto yan sa paglaki ng bata habang nasa sinapupunan. Sa pagkapanganak naman, ang nangyayari, kaya nga lagi ang recommendation ng mga doktor natin, ng mga pediatrician, ay kailangan breastfeeding for the first 6 months hanggat maaari, no? Para mabigyan ng sapat na nutrients. Ang problema lang natin, Kong Angel, manggagaling kasi yung nutrients yan sa nanay. So kung yung nanay, hindi rin sapat yung nutrients, wala rin siya pinapasa na sapat na nutrients para sa anak niya na pinapasuso niya. So kailangan maganda rin yung nutrients na nakukuha ng nanay habang nagpapa-breastfeeding siya. Tapos yung maaga o late na nagsimula sa complementary feeding. So yung complementary feeding, yung mga pinapakain sa bata kapag kaya niya na magkaroon ng mga supplementary food, no? Kaunti yung pagkain, no? Minsan, alam niyo Kong Angel, minsan sa kahirapan, puro lugaw na lang, no? So mababa yung nutrients. So kapag kulang sa protein, iron, zinc, vitamin A, at iba pang micronutrients, yan yung maaaring maging sanhi ng stunting. Sabi nila, marami daw medyo humahabol na ngayon dahil sa cherry pear. Pero Kong Angel, mahalaga pa rin na sapat yung kinakain ng nanay. At ng bata. Kasi nagsisimula yan sa pagbubuntis pa lang eh. So, kung hindi sapat sa pagbubuntis, so kailangan meron ding sapat na nutrients yung nanay. Yung bang, kasi mga nanay hirap matulog eh. May kinalaman ba yung hirap sila sa pagtulog? Yung madalas na napupuyat yung buntis sa pag-development ng fetus? Yes, kasi hindi siya nakakapag-rest, no? So yung body niya, hindi rin sapat yung nakukuhang pahinga, kaya hindi rin maganda yung kondisyon, no? So kaya kailangan din na may sapat na pahinga ang nanay at wag masyadong i-stress ng mga tatay. Tatay, wag siya nang nangangalabit pagka lumolobo ng tiyan ni misis. Anyway, pero Sir Brian, pwede bang mag-take ng ultramyo ang buntis?
Ang Ultabio kasi though safe siya kahit sa bata na 2-year-old pataas. Oo. Wala kasi kaming sapat na studies for pregnant women, no? Pero kung Angel, pwede nilang i-coordinate yan with their OB, yung mga doktor nila, OBGYN, kasi ang mga OBGYN, nagbibigay din yan ng mga probiotic. No? So may mga probiotic na binibigay para ma-prevent yung infection. So, kasi minsan nagkakaroon ng infection din ang mga babae na habang nagbubuntis. So, may mga OB na nagbibigay ng Ultabio, pero again, it must be coordinated with their doctor para meron silang sapat na monitoring. Dahil kami, on our end, I will be responsible for that, na wala kaming clinical trial for pregnant. Okay. Pero So, paano? hindi na naman kasi nagki-clinical trial sa buntis Oo. Pero paano yung yung breastfeeding? Kasi madalas puyat din yun. Breastfeeding, yes. Breastfeeding, okay. So makakatulong yan actually kasi habang nagbe-breastfeeding siya, dahil nag-strengthen tayo ng immunity, the immune system ng nanay ay napapasa yan sa gatas, no? O sa breast milk. So ibig sabihin, the immune system ng nanay kapag malakas, natutulungan niya rin yung immune system ng baby niya. So kung kung nagpapasuso, then we can say it's okay, no? And we recommend to take Ultabio kasi kung Angel, ang problema ng mga nanay, kahit pagkapanganak nila, hindi rin sila laging nakakatulog ng sapat. Correct. So, nagkakaproblema din. So, yan, kapag kapanganak, pwede sila mag-take ng Ultabio para makatulong sa pagtulog nila at mapalakas yung immune system nila para hindi sila sakitin, hindi rin mahahawa yung bata at lalakas din yung immune system para tuloy-tuloy, no, yung paglaki ng bata. Actually, kung Angel, ang infeksyon, madalas na infeksyon sa bata, maaari din niya mag-cause ng stunting. No? So kaya rin, kung Angel, di ba, nagdi-deworming, etc. Kasi ang intestinal worm can also cause stunting. Kaya, noon naman, wala pa namang nung mga kapanahon natin, buto lang ng ipil-ipil, okay. Pero kung well, totoo naman, pero ngayon yung mga bata hindi mo naman mapapakain ng buto ng ipil-ipil. Hindi mo mapakain ng buto ng ipil-ipil. Sige. Anyway, ang sinasabi natin dito, ang stunting ngayon hindi usually caused by genes, It's more of nutritional intake ng ating mga magulang, ng mga nanay habang nagbubuntis at pagkapanganak. Ganon din yung suporta sa lumalaking bata. Ayan. So, it's more of nutritional concern. Anyway, kaya nag-recommend din ng supplemental. Kaya nag-recommend din ng complementary feeding sa bata. Okay. Sige, Sir Brian, hindi ko na didisturbohin ang flight mo. Ingat dyan sa pagpunta mo ng Cebu. Maibuntag sa matigpamilaw nato diyan sa Bantayan Island, Cebu. Papunta dyan si Sir Brian Posadas. Pagka nakakita kayo dyan na mukhang artistahin, hawig ni Piolo Pascual. Medyo namaga. Medyo mataba. Yan si Brian Posadas. Sir Brian, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. Angel. Oras sa buong Kapuluan, Pilipinas, ang oras 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Muli magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga nandyan ho sa New Zealand, magandang umaga. Sa mga suki natin dyan po sa Europa, magandang umaga din po sa inyo. Baka pabalik na ho kayo ng Pilipinas, magdang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate dito ho sa Pilipinas. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magninihog ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad ng kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinchocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
Alam ho ninyo, ang land bank, isa ho sa mga itinataguyod niyan ay mga MSMEs. Yung mga nagsisimulang mga negosyo, mga nagpapalakas na mga negosyo, yan po ay isa sa mga masidhing tinutulungan ng land bank. Ang pag-uusapan ho natin ngayon ay MSE Month. Ano nga ba tumutulong ang land bank sa mga Filipino entrepreneurs na magsisimula pa lamang, nagpapalaki at nag-a-upscale ng kanilang negosyo? Kasama na natin ngayon si Ma'am May Arizabal, First Vice President ng Land Bank for SME Mid-Market Lending Group. Ba, ito yung nagpapautang. Makakasama din natin mamaya ang isa po sa mga benepisyaryo ng Lifting MSME. Ayan, ang kanyang negosyo ay may kinalaman sa sariwang isda at seafood retailing. Ngayong pong buwan ng Hulyo, pinagdiriwang natin ang MSE Month. Isang pagkakataon upang kilalanin ang mahalagang papel ng ating mga micro, small and medium enterprises o mga MSME sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Alam ba ninyo, 99% ho ng negosyo sa Pilipinas mga MSME. Sa katunayan po, ang MSME ay bumubuo ng malaking bahagi ng negosyo sa Pilipinas, nagbibigay ng hanap buhay sa milyon-milyon Pilipino. Ngunit sa kabila ng kanilang malaking kontribusyon, marami pa rin ang nahaharap sa malaking hamon tulad ng akses sa puhunan, digitalization, at pagpapalawak ng kanilang operasyon. Kaya ngayong umaga, sa pakikipagtulungan nga po ng Land Bank, alamin natin yung mga negosyong nagsimula, lumago at napalawak na ang operasyon sa mga oportunidad na binibigay po ng Land Bank. Ayan, magandang umaga po kay Ma'am May Arizabal. Ma'am May, good morning. Good morning, Angel, pati na rin sa mga tagapakinig mo ngayong umaga, lalong-lalo na sa mga taga-Land Bank of the Philippines. Ayan. Ay, alam mo, ang paborito kong Land Bank branch yun dyan sa may Bohol Avenue sa Quezon City. Magandang umaga kay sino nga yung Ma'am Ruby de Alcis pala. Ma'am, ang dami ko ng utang doon. Hindi, totoo lang kasi mas madaling mag-access ng loan ngayon doon eh. At saka mamaya makakasama natin si Ginoong Richard Cantara. Ayan, si Ginoong Richard Cantara naman ay benepisyaryo nga po ng Lifting MSME program ng Land Bank. So unahin natin, Ma'am May. Bukod ho dito sa mga binabanggit natin, ano pa yung mga benepisyo na ibinibigay ng Land Bank sa mga MSME at sino nga ba ang maituturing nating MSME? Well, ngayong umaga, Angelo, pinagdiriwang natin ang MSME Month at maganda na i-recognize natin na ang contribution ng MSME sa ating economy. Ngayon, ang mga MSME, ito ay mga maliliit na businesses. Sila ang bumubuo ng ating 99% ng economy gaya ng sinasabi mo at sila ang pinaka biggest contributor ng mga employees sa ating bansa. At kadalasan ito yung mga family business Oo, tama ka. Sila yung mga nasa retail, food business, manufacturing, agribusiness, even services, maging mga online businesses. Kasama na rin dito yung mga family-owned businesses, home-based entrepreneurs, online sellers, at iba pang negosyo na araw-araw nating nakikita at sinusuportahan. At madalas pinahihirapan ng LGU at nakukutongan ng mga kawawa ho talaga yung mga MSME dahil walang panlabang ng Hindi katulad ng mga large taxpayers. Anyway, so Richard, good morning ho sa inyo. Paano kayo nagsimula ng negosyo nyo? Good morning po. Nagsimula po yung negosyo namin sa ano ba yun? Paano nag-umpisa? Naging 10 taon na pong kaming nagtitinda ng isda sa palengke. Sa palengke. Oo. Saan nga pala, Richard, saan kayo? Anong lugar kayo? Sa G4 po, stall number G4 sa New A Bonifacio Market po, Quezon City. Saan ka kumukuha ng isda? Sa Nabotas? Sa Malabon po. Sa Malabon. Malabon po. Nakikibulong-bulong ka rin doon? Minsan po, pero kadalasan po, per kilo lang po kami, sir. Gaano kalaki? Gaano kalaki lang ang nakukuha ninyo? Gaano karami?
Mga ano lang po sir, mga kadalasan po 3 banyera lang po yung paninda po namin. Oo. Pero usually, nung nagsisimula ka, anong nagpahirap sa inyo para magtuloy-tuloy ang Ay, sir. negosyo? Opo, yung isa po sa nagpahirap sa amin sir, yung talagang kakulangan po namin sa capital. Talagang yun po. Mahirap po kasi pagka yung konti lang yung puhunan, hindi ka po makakabili ng magagandang klase. Mhm. Usually, ano ba ito? Isda, hipon, yun yung mga inaangkat nyo? Yes po sir. Okay. Magkano tubo, ano to, Richard? Halimbawa, average nakita sa isang araw. Hindi naman nakikinig BIR ngayon, huwag ka mag-alala. Yung kita po namin sir, nakadepende po talaga sa kung makaubos po kami, may kita naman po. Pero kung may mga tira po, bali nagdadagdag na lang din po kami. Kung hindi po umabot yung benta namin doon sa capital po. Tapos, anong ginagawa nyo doon sa hindi nahuhuli, nabibenta sa maghapon? Yung hindi po nabibenta sir, pagka ano po, kinabukasan po, pwede pa naman po. Pag hindi, yung tilang uulam na po namin, o kaya binibigay po sa mga kamag-anak po namin. Ang swerte naman yung kamag-anak mga nyo. natitira po. Ano usually binibigay nyo? Mahipon? Isda? Ganon? Yung ipon sir, kailangan po maubos eh. Kasi, Kasi mahal po yung punan. kasi kung sasabihin mo na mimigay kayo ng hipon, idaan mo lang sa amin dito sa DCRH, hindi tatanggihan yan. Joke. Anyway, so paano nakatulong sa inyo yung lifting MSME program ng Land Bank? Malaking tulong po sir yung ano po sa ano po ng Land Bank sa amin dahil hindi po katulad dati na ano po Lumutang sa 5-6 po kami sa sa 5G yung tubo sir. Oo. Magkano bang hanggang magkano na utang ninyo sa lifting MSME program ng Land Bank? Opo. Hanggang magkano? 200,000 po sir. Wow! 200,000 payable in gaano katagal mabayaran? 3 years po sir. Tapos anong collateral? Anong collateral isasabit nyo sa Land Bank? Yung ano po, yung business, yung sa palengke po, yun po yung ginamit po namin sir. Teka nga, sige. Si Ma'am May nga tanungin natin, para mas maintindihan ng ating mga suki, Ma'am May, anong kinakailangang collateral para makautang ka dito sa lifting MSME? Okay. So, ginawa namin na 3 stages ang Lifting MSME program. Una, ang tinatawag natin na startup. Sa startup, pwedeng mangutang ng wala pang financial statements or even collateral dahil naiintindihan namin na sa yugtong ito ng isang MSME, nagsisimula pa lamang ang kanyang pasok sa negosyo. Kaya hindi po kami nagre-require ng any of FS, gaya ng usual na nire-require ng mga bangko. At nagpapautang po kami hanggang 500,000. Ang sumunod na yugto naman po is yung step up, or ito na yung nagsisimulang nagkakaroon na ng roots ang mga businesses, nagsa-start na silang mag-establish ng kanilang sarili, at nagpapautang naman po kami sa stage na to hanggang 5 million pesos. At kung ready na ang business at nagsa-start ng mag-expand at mag-grow, ito na po ang tinatawag naming stage na level up. Sa level up naman po, pwede po namin pautangin ng isang MSME hanggang 50 million pesos. Dapat mo i-monitor tuloy-tuloy yung performance ng borrower, Ma'am May. Opo, maganda po na malaman po natin kung saang stage na po sila para tamang assistance din po ang mabibigay din namin sa kanila. Ano yun? Bibigyan nyo lang ng pera? Walang technical assistance? O anong tawag dito? Yung pagtuturo sa kanila kung paano i-manage ang kanilang accounting for non-accountants? May mga ganon?
ang Lifting MSME Lending Program po ay may kasamang capacity building aspect kung saan binibigyan namin sila ng technical skills tungkol sa handling ng kanilang mga financial statements, yung kanilang business planning, at saka po yung kanilang mga digital solutions that can be used in the operations of their business. So, meron po kaming tinatawag na MSME Solution Suite kung saan ito ay parang isang complete banking toolkit para sa MSMEs. Hindi lang ito isang business account. Pinagsama-sama na rin po nito yung mga financial solutions na kailangan ng isang negosyo. Gaya ng digital banking, payments, collections, at iba pang tools na makatutulong para maging mas mabilis, mas simple, at mas efficient ang kanilang araw-araw na operasyon. Sa madaling salita, ang gusto nating iparating sa ating mga MSMEs ay hindi lang po pautang ang maaasahan nila sa Land Bank, nandito din po kami para maging partner ninyo sa inyong paglago ng inyong negosyo sa pamamagitan ng mga financial at digital solutions na makatutulong sa bawat yugto ng inyong pagnenegosyo. So you're saying, Ma'am May, ang mga tauhan pala ng land bank, kasi siyempre pag sinabi mo land bank, bangko yan, di ba? Ang mga nandyan, teller, accountant. Ngayon, meron na rin kayong mga marketing experts o itong mga technical consultants na ibinibigay dito sa mga lender para matulungan sila, magabayan sila from start up to step up to level up. May ganung program. That is right, Angel. Kasi naiisip po namin na yung isa sa mga challenges ng mga MSMEs is really to being provided the right support. So that's why we also have partnered with different government agencies like the ICT, who is soon launching an AI stack for our MSMEs. We have likewise partnered with DTI, DOST, PCCI, where they also do some capacity building with their MSMEs and refer to us, collaborate with us on how to better provide financing for their MSMEs. So it's a whole of government approach. Galing Mamay, itong si Richard, anong status niya na ngayon? Nasa na siya? Nasa startup po si Mr. Richard. He's building up his business. That's why he is in that level of yung kanyang loan amount na nabanggit kanina. Kaya 200, anong pinakamababa? Basta ang maximum is 500, pinakamababa is? It's 100,000. 100,000. Galing. Walang collateral yan, ma'am, ha? There is no collateral, especially for the startup, because we understand that wala po talagang pwedeng ipakita. This is one of the frustrations of MSMEs when it comes to financing, dahil wala pa po silang financial statements na pwedeng i-prepare, kasi usually po mga accountant po yung kailangan gumawa ng financial statements, di po ba? And then they also don't have the collateral at this point of their business kasi nagsisimula pa lang po sila. So that's one of the pain points that we wanted to address during this stage. Richard, ano ang pangarap mo ngayong nakapasok ka na dito sa programang ito ng Land Bank na tumutulong sa mga MSME? Yes po sir, pangarap ko po na mas mapalago pa po namin yung aming tindahan sa palengke, mapalawak pa po namin yung negosyo namin para makapagserbisyo pa po kami ng marami pa naming customer po. Ayan. Ano gusto mo iparating sa mga MSME na hindi pa nakaka-access sa ganitong programa? Sa mga kapwa ko po, MSCME, at sa mga nangangarap magnegosyo, huwag po kayong matakot magsimula. Malaking tulong po ang pagkakaroon ng katuwang na institusyon tulad ng Land Bank sa paggabot ng ating mga pangarap. Yan. Good luck, Richard. At pagka yumaman ka na, mag-advertise ka ha, dito sa DCRH. Baka bukas sana po pag yumaman. Baka bukas makalawa, may barko na itong si Ginoong Richard Cantara, at hindi na lamang umaangkat dyan sa Malabon na, kundi nag-i-export na rin ng isda. Yan. Good luck sa iyo, Richard. Ma'am May, nasa inyong pagkakataon ngayon, muli anyayahan ng ating mga kababayan sa pagdiriwang po natin ng MSME Month.
Sir, tama po ang sinabi ni Sir Richard kanina na ang sa ating mga MSMEs at sa lahat ng Pilipino pong nangangarap magkaroon ng sariling negosyo, dapat po wag kayong matakot magsimula at wag matakot mangarap. Ang bawat matagumpay na negosyo ay nagsimula rin po sa isang idea at sa lakas ng loob na gawing itong realidad. Alam namin hindi laging madali ang pagnenegosyo kaya nandito ang Land Bank bilang katuwang ninyo sa bawat yugto ng iyong journey. Mula sa pagsisimula, sa paglalago hanggang sa pagpapalawak ng inyong negosyo. Bukod pa po sa financing, patuloy din kaming nagbibigay ng digital banking solutions at iba pang serbisyo upang mas mapadali ang inyong pagnenegosyo. Ngayong MSME Month, inaanyayahan namin kayo na samantalahin ang mga programang inihahandog ng Land Bank dahil naniniwala kami na sa tamang puhunan, tamang kaalaman at tamang suporta, mas marami pa pong Pilipinong negosyante ang magiging susunod na kwento ng tagumpay. At kapag po umuunlad ang ating mga MSMEs, mas maraming trabaho ang nalilikha, mas lumalakas ang ating mga komunidad at mas umuunlad ang ekonomiya ng bansa. Yan ang layunin ng Land Bank, ang maging tunay na partner ng bawat MSME tungo sa mas maunlad na Pilipinas. May maraming salamat ha. Tsaka kay Richard, thank you. Good luck ka. Si May Arizabal po ay SME Mid-Market Lending Group First Vice President ng Land Bank. Ano ha? Maraming salamat. At tsaka si Richard ho naman ay isa sa mga beneficiaries ng Lifting MSE program ng Land Bank. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman, karanasan at inspirasyon ngayong MSME Month. Sa ating mga tagapakinig, muli nating nakita kung gaano po naging katuwang ang Land Bank sa mga negosyanteng Pilipino sa pamamagitan ng financing program, digital banking solution at iba pang business support services. Kung kayo man po magsisimula pa lamang o naghahanda pa lamang na palawakin ang inyong negosyo, tandaan po ninyo may handag ho ang Land Bank na serbisyong angkop sa inyong pangangailangan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong magpunta sa pinakamalapit at tanggapan ng Land Bank sa inyong lugar. Bisitahin ang kanilang website www.landbank.com o tumawag sa Land Bank Customer Care Hotline 02, area code po yan, ang numero 8405-7000 o 7000. Land Bank, empowering Filipinos for a better future. Magandang umaga, Pilipinas! Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 9 na minuto na lamang, 6 na umaga. Nananakita man yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan, epekto po yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise.
Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at Ultrabayad.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. DOE suportado ang Pangulong BBM sa pagripaso sa IPIRA Law. Makikipagtulungan daw po sila sa Kongreso. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Suportado ng Department of Energy ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang zona na ripasuhin ang Electric Power Industry Reform Act. Partikular ang direktiba nitong reformahan yung kasalukuyan na system loss charges na pinapasa ng mga customers sa kanilang electric bill. Nagbigay ng commitment yung DOE maisakatuparan ang hangarin ng Pangulo kabilang ang pakikipagtulungan sa Kongreso, Energy Regulatory Commission at iba pang industry stakeholders. 25 taon matapos Naku, ito lang linya ni Giselle. Sana bukod sa pag-amyanda ho ng IPIRA Law, silipin na rin yung yung PITOL at saka yung JEA. Ilan sa 51 inaresto sa araw ng SONA. Iniimbestiga na kung konektado sa maras na rally noong September 21 ng nakalipas na taon. Detalye naman mula kay Nel Parosa, RH52. Nel, good morning. Kuya Angel, sinisilip ng pulisyang posibilidad na ugnayan ng ilan sa 51 individual na inaresto sa kasagsagan ng protesto sa Quezon City kahapon sa mga sangkot naman sa kaguluhan noong September 21, 2025 rally. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Anthony Aberin, nakakuha ang pulisya ng mga larawan at pagkakakilanlan ng mga inaresto upang ikumpara sa mga individual na nasangkot sa marahas na insidente noong nakarang taon. Isa sa mga detalyeng sinusuri ng pulisya ay ang pagkakapareho ng kasuotan ng ilang mga inaresto, kabilang na ang itim na damit at pagtatakip ng mukha gamit ang balaklava. Hinuli ng QCPD ang karamihan sa umano'y miyembro ng Vandals United dahil sa pag-spray paint sa pader ng isang electric distribution utility company kasabay ng araw ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin si General Aberin. Sa tinitignan natin yun, the mere fact na nakuha po natin yung identity at saka mga mukha nila, i-compare po natin yung mga personalidad po na nag-create po ng kaguluhan noong September 21, 2021. 38 sa mga inaresto kahapon ay alot habang 13 naman ay mga minor de edad. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Pero sa totoo lang, itong mga ito dapat talaga maturuan ng leksyon Pero issue mahal na kuryente, huwag isisi sa mga electric cooperatives. Ayon naman sa PhilReca. Kanino? Alamin natin ang balita mula kay Val Gonzalez sa Rich My Val. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Hindi lang electric cooperative ang dapat sisihin sa mahal na kuryente, kundi kasama rito ang mga planta, transmission facilities at mismong mga proseso ng gobyerno. Ito, Kuya Angel, ang maring pahayag ng Philippine Rural Electric Cooperative Association o PhilReca. Kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos na nananawagan sa Kongreso na madaliing amyandahan ang IPIRA Law para pababain ang singil sa kuryente sa bansa. Sa statement na inilabas ng PhilReca, sa 107 project application ng 62 co-op mula 2011 hanggang 2023 ay nakabimbin pa rin sa Energy Regulations Commission o ERC kaya hindi sila makapag-upgrade na mga linya at metro. Dagdag pa nila ang 12% VAT na kumakain ng halos 200 piso buwan-buwan sa karaniwang pamilya at ang mahigit 71 milyong piso na lifeline subsidy mula noong buwan ng Marso hanggang nitong Mayo ay hindi pa binabayaran o hindi pa binabalik ng Power Sector Asset and Liabilities Management Corporation o PISAM. Paliwanag ng PhilReca, dahil sa pinatutupad na no disconnection policy ay bumagsak na raw ang kanilang koleksyon mula sa dating 90 to 100%, ngayon ay 40 to 75% na lamang. Dahil dito'y nananawagan ng PhilReca sa gobyerno na panahon na para tanggalin ang VAT o Value Added Tax sa kuryente, bilisan ang approval ng mga proyekto at bayaran agad ang subsidy para bumaba ang singil at manatiling buhay ang kuryente sa mga kanayunan sa bansa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kakosang Bal. Balikan natin si Giselle Ricaport. Giselle?
Kuyang Angel, suportado ng Department of Energy ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang sona na repasuhin yung Electric Power Industry Reform Act. Partikular ang direktiba nitong reformahan ng kasalukuyan na system loss charges na pinapasa ng mga customers sa kanilang electric bill. Nagbigay ng commitment ng DOE upang maisakatuparan ang hangarin ng Pangulo kabilang ang pakikipagtulungan sa Kongreso, Energy Regulatory Commission at iba pang industry stakeholders. 25 taon matapos baguhin ng EPIRA ang power sector ng bansa, panahon na raw upang tiyaking umaayon sa mga hamon at pangangailangan ngayon ang legal at regulatory framework. Malaki ng sabi ng DOE ang naging pag-unlad ng sektor ng kuryente mula sa mga makabagong teknolohiya at mas matalinong electricity network hanggang sa mabilis na energy landscape. Kaya naman dapat ding umunlad yung ating mga pulisiya para makamit ang power sector na mas epesyente, transparent, accountable at mas tumutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan. Idiniin ang kagawaran ng pagpapakita ng malinaw na prinsipyo ang utos ng Pangulo. Hindi dapat pinapasan ng mga customer ang maiiwasan ng bansa ng system losses na maiibsan sa pamagitan ng mas mainam na infrastruktura, modernong teknolohiya, mas matibay na operational discipline at mas epektibong mga regulasyon. Habang minomonitor o naniniwala ang DOE na ang anumang pag-amyenda sa EPIRA dapat balanse sa pagitan ng pagprotekta sa mga consumer, pagpapanatili ng abot kayang presyo ng kuryente at pagtiyak sa isang matatag, maaasahan at matibay na industriya ng kuryente na may sapat na kakayahang pinansyal. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. And with that, maraming salamat po. Kanya-kanya ho kayo ng opinyon, kanya mga pananaw at paniniwala sa katatapos ho ng SONA. Let's move on. Tapos na ho ng SONA. Tingnan ho natin kung may sasakatuparan ho ang mga ipinangako. 2x2 sa Taysias Balita. Susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po si Angelo Palmones. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay dating US President Benjamin Franklin. Ang sabi niya, "We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid." Magandang umaga, Pilipinas! 2x2 sa Taysias Balita sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na lamang, 6 na ng umaga.